Good morning, my dear brothers and sisters, and good morning to those who are following us online, or good evening wherever you are. And I would like to welcome to the Manila Cathedral the Pilgrims of Hope who come over to the Manila Cathedral as part of their celebration of the Year of Jubilee of Hope. Palakpakan po natin yung ating mga bisita. Mga ginigiliw kong kapatid, narinig natin ang isang pamilyar na kwento sa Ebanghelyo, ang talinghaga ng alibughang anak. Pero sinasabi ng iba, hindi daw ito ang dapat na maging titulo ng talinghagang ito, The Prodigal Son. Rather, it is the parable of the loving Father. Ito daw dapat ang tawag, ang talinghaga ng mapagmahal na Ama. At mga minamahal kong kapatid, ang talinghagang ito ay naglalarawan sa atin kung ano ang Diyos. This parable of the loving Father tells us who God is. And who God is? Who is God in this parable? What is the characteristic that is being portrayed by God in this story of Jesus? Number one, He is a God who respects our freedom. Ang Diyos na ito ay isang Diyos na iginagalang ang ating kalayaan. Iginagalang ang ating kakayanang pumili. Nung lumapit yung bunsong anak sa kanyang tatay upang hingin ang kanyang mana habang siya'y buhay pa, ito'y isang insulto sa tatay. Kung kayo ay merong mga anak at meron kayong ari-arian, meron kayong mga ipamamana sa kanya, okay ba sa inyo na lumapit sa inyo ang anak nyo at sabihin, Tay, ibigin mo na nga sa akin yung mamanahin ko? Baka batukan niyo yung anak nyo. Sabi, walang iya ka, buhay pa ako, hinihingi mo na yung mana mo? But in the gospel, we did not hear anything from the Father. He gave what the Son asked for. And He let go of the Son. He did not prevent the Son from leaving the home. He did not prevent the Son from running away. He did not prevent the Son from bringing His inheritance. That is God. He will not prevent us from running away from Him. If we do not want Him, He will let us go. Ang Diyos ay isang Diyos na iginagalang ang ating kakayanang pumili. Kung gusto mong magkasala, alam mong masama yan, hindi ka pipigilan ng Diyos. But there is a lesson here. When we run away from the Father, when the Son ran away from the Father, for a while, He was enjoying His life. Di ba? Sabi dito, He freely spent everything. Yung lahat ng kanyang minana sa kanyang tatay, yung pinaghirapan ng kanyang tatay, kanyang ginastos. Eat, drink, and be merry. This is life. Let be the dolce. Nagpakasaya siya. Pero panandalian ang kanyang kaligayahan. Panandalian ang kanyang kasiyahan. Nung maubos na ang lahat ng kanyang yaman, nagutom siya. Nahirapan na siya. Nagdusa.
At doon niya naalala, hindi pala siya magiging masaya ng malayo o ng malayo sa kanyang tatay. You know, that is sin. Sin is running away from God and making our lives miserable. God will not prevent us from sinning, but we have to face the consequences of our sin. Kaya yung anak, naisip niya, anong ginagawa ko dito? Doon sa bahay ng aking tatay, yung mga alipin doon, busog na busog. Samantalang ako, wala akong makain. Doon niya na-realize, without his father, he is nothing. So anong ginawa niya? Nag-decide siya at nag-prepare siya ng arrival speech. Sabi niya, pagdating ko sa bahay namin, pagharap ko sa tatay ko, sasabihin ko, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Wow, drama. Naisip mo lang ang tatay mo nung wala ka ng makain. Hindi ba ganyan tayo kuminsan? Naiisip lamang natin ng Diyos kung meron tayong matinding pangangailangan. Pero kapag nasa atin ng lahat, wala nang lugar ang Diyos. So that is the first picture of God. A God who respects the freedom of His children. But we should be careful in exercising our freedom because our choices have always consequences. So, bumalik yung anak. At sabi sa Ebanghelyo, malayo pa siya, no? Yung malayo pa yung anak, natanawan na siya ng kanyang tatay. It means that the father, from day one, has been expecting the return of his son. Tinatanaw niya, nandiyan na ba? Bumalik na ba? Wala pa ba? At kaya nung makita siya ng tatay, no, agad-agad, yung tatay ang sumalubong, tumakbo, palapit sa kanyang anak. Niyakap ito. And that is the second image of God. Though we run away from God, God will always be welcoming us when we return. Ang Diyos laging naghihintay sa ating pagbabalik. Kahit na tayo'y lumayas, kahit na tayo'y tumalikod sa Diyos, sa oras na tayo ay magbalik sa Kanya, tatanggapin tayo ng Diyos ng buong puso. Walang panunumbat, walang paninisi. Yun nga yung ang anak no? Nung sinabi na niya yung kanyang arrival speech, hindi naman yun pinansin ng kanyang tatay. At ang sabi niya sa kanyang mga utusan, quick, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bihisan niyo siya. Bihisan niyo siya ng pinakamainam na damit. Lagyan niyo ng singsing ang kanyang daliri. Bigyan niyo siya ng pangyapak. In other words, give him the dignity that he deserved. Bring him back to the dignified state. Ganyan ang Diyos Alam niyo kung minsan, sa kumpisal, minsan may magtatanong sa akin, Father, ang bigat-bigat na po ng kasalanan ko Ang dami ko na pong mga nagawang kasalanan. Mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Ang sagot dyan, makikita natin sa Ebanghelyo ngayon. Oo,
mapapatawad ka ng Diyos. Anumang bigat ng kasalanan natin, anumang pagtalikod ang ginagawa natin, pag tayo ay nagbalik sa Diyos, yayakapin niya tayo at tatanggaping muli. That is the image of God. One who respects our freedom, and two, one who embraces us when we return. That's the reason why we are celebrating today. Today, we are called to rejoice. Laetare Sunday. Why? Why do we rejoice? Because we have a God who is always welcoming our return. Huwag tayong matakot na bumalik sa Diyos. Huwag tayong mag-alala, mangamba na magsising at magbalik loob. Meron tayong isang Diyos na nagmamahal sa atin at laging handang tayo ay tanggapin. Amen.